Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Mga kababayan, komentuhan po natin mga tambay, ito pong dalawang congressman. Yung isa po ay congressman po ng La Union, ng 1st District ng La Union, at marami din pong issue ng kanya pong mga insertion at mga flood control. Ito pong si Paulo Ortega, mga kababayan. At yung isa naman po na talagang gamit na po ang House of Representatives para po sa paninira at syempre po sa pagpapabagsak sa Vice President. Sa pangunguna po yata umano ng isang pastor na hindi naman po nanalo sa District 6 ng Maynila. Pero ngayon po ay napakaingay po dahil natatakot na po yata na makabalik ang Duterte sa Malacanang dahil sa dami po nila na issue ng korupsyon at mga insertion, mga kababayan. At ito po mga kababayan, at talagang pinagkakaguluhan po sila ngayon dahil nga po iisa naman po layunin nila na pabagsakin po ang mga Duterte, lalong-lalo po ngayon ang Vice President. Pakinggan po muna natin si Abante at isunod po natin yung pahayag na pinag-uusapan po sa social media, yung pinost po ni Paulo Ortega. Umpisahan na po natin. Presidency. Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, no, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi po siya, yung bang, kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon, naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon, when the President exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-usapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? O do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana winner si Sara. Ito yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Yun ang nais kong sabihin. Yan po mga tambay, nakita nyo po, puro patama po sa kanila yon. At una-una, talaga naman pong gagawa sila ng paraan. Hindi po ba lahat na po ang gagawin nila para hindi po makatakbo sa national ang Vice President? Hindi po ba? Gagawin po nila lahat yon dahil po katapusan po nila yon. Pagka po kasi naluklok yan, magiging katapusan na po nilang lahat. Hindi po ba? At ito naman po mga tambay, yung ipinost naman po ni Paulo Ortega na lahat na lang po ay ginagawa po nila para po sa sinasabing pagpapabagsak sa Vice President. Pati po ang bank account ng Vice President ay gusto po nilang buksan, mga kababayan. Ito po, basahin po natin. Ito po yung pinost at pinag-uusapan po sa social media. Ibang klase. Sila kaya. Yan naman po mga kababayan. Ayan, binanatan po yan ni Greco Belica. Ayon po rito mga kababayan kay Paulo Ortega. Basahin po natin. Bank account ni BP Sara, sisilipin daw ng Kongreso. Magandang mungkahi yan. Go! Pero dapat pumayag din sila na gawin na sa kanilang lahat. Tama po yun. Diba? Ilalabas sa taong bayan ang bank account nilang lahat. Pati ng Pangulo at ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Bukas din sila sa SAP, babayan, bahay, kondo at iba pa. Tama po nga naman. Lahat ibuksan na nila, pati bahay, kondo nila
na tinagurian nilang pinagtataguan nila ng pera para malaman ng tao kung sino-sino ang nagpapayaman sa pwesto. Hinahamon ko ang lahat ng opisyal mula Pangulo hanggang barangay na mauna pumirma sa waiver para pahintulutan ang pagsasapubliko ng kanilang kayamanan. Tama po yun. Yan po sinabi po ni Greco Behelica dahil nga po si Paulo Ortega ay ang bank account ni BP Sara ay sisilipin daw ng Kongreso, mga kababayan. Gusto pong silipin ang bank account ni BP Sara. Samantalang sila, ayaw po nilang buksan ang mga libro nila, mga kababayan. At nakita nyo po bang binubuksan ang kanilang mga bank account at ang kanilang mga kondo at bahay na meron po yatang malalaking bolt, mga kababayan? Kaya nga po minumura sila ni BP Sara, mga kababayan. At yung sinasabi ni Abante na ang presidente raw po ay may accountability, mga kababayan. At meron daw pong ginagawa, lalo-lalo raw po sa pagbubunyag ng korupsyon. Ang tanong, sino po ba nakinabang sa korupsyon? Katulad po nito sinasabi ni Attorney Guanzon. Ito po, gaano na po kalaki ang ninanakaw po nila na korap. Lahat po'y pinakailaman nila. Nanganganib. Kababayan. Secretary Recto at Secretary of Finance, nangungutang po sila ng 1.7 trillion yata this year. Something like that. Sabi nga no? He needs it daw to run the government. Ang dami na nga nilang kinuha sa iba-ibang ahensya ng government eh. Kumuha sila sa PhilHealth, kumuha sila sa PDIC, kumuha sila sa iba-ibang bangko, kumuha sila sa Ginto. Ewan ko yung Ginto dapat nasa BSP yan. Kumuha sila para sa Maharlika Fund. Oo, sa Maharlika Hanggang ngayon, Funds. di natin alam kung saan napunta. Pati naman sa PhilHealth at sa PDIC, hindi rin natin alam kung saan napunta. At hindi pa nila binabalik. Hindi Kahit pa. may Supreme Court na po na ruling na ibalik na nila. Oo, hindi pa nila Oo, binabalik. kasi itong gobyerno ni BBM, wala po itong accountability na tinatawag 1.45 trillion in insertions. Wow. So, in the past 3 years. So ako, ayoko nang masyadong isipin yan kasi sumasakit lang yung dibdib ko eh. Pero, ang iniisip ko ngayon, anong mangyayari in the next 3 years? Di ba? Matadagdagan po yun. Madako, kasi 2026, meron ko pang 96 billion na insertions. Tapos sa 2027, meron pa yan, malamang, di ba? Hindi naman i-veto yan. Abay, lalo na, mag-election na po. Oo, kaya nga. So, nag-iipon talaga sila para sa election. Ayan po, mga kababayan. Napakasarap ng buhay nila Abante. Mga kababayan, meron pa rin po silang 96 billion insertion ng 2026 at mahigit 1 trillion na po ang mga insertion po nila na mahigit 3 taon, mga kababayan. Sino po ba merong ganyan na dapat pong buksan at pag-usapan? Ang Vice President po ba na maayos ang report niya sa COA? O itong mga demonyo na ito umano na tinatawag pong nasa mga crocodile o tinatawag na crocodile farm yung kanilang institusyon umano? At paano po ba minura at galit na galit po dyan ang Vice President sa mga hayop na yan, lalo-lalo po doon po sa pamilya na nakabalik at doon sa pinsan na pinagmumura po dahil nga po grabe po sila pagdating sa pera. Parang pera nila ang pinamimigay pa sa mga politiko na maghahaman din sa pera. Pakinggan po natin ang pagmumura ng Vice President sa kanila. Ibalik tanaw po na natin. walang naidulot ang grupong ito. Ito po mga tamay. Ulitin po natin. Nasaan po ba yun? Ito po mga kababayan. So, ang Ulitin po natin, minumura po sila ng Vice President dahil po dito sa mga tao na ito, lalong-lalo po ang nakabalik sa kapangyarihan. ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, you sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan, niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal
yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Ni Lisa Marcos o BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, yung pagsira ng pangalan ko. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Yan po ang leader nila ng 19 Congress. Si Tambaloslos na tinatawag ng Vice President. Mga kababayan, yan po ang kanilang pinuno. Yan po ang puno nila. Mga kababayan. Grabe, no? Lahat po ng issue ng korupsyon, trilyon-trilyon, daan-daang bilyon, lahat po yan ay pinupukol nila sa mga Duterte, sa Vice President. Pero hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Ipinakikita lang po nila sa taong bayan kung sino talaga ang mga magnanakaw at sakim sa kapangyarihan at pera. At kung sino po ang natatakot. Kung hindi po nila mapapabagsak ang Vice President, marami pong mawawala ng Pilipinas. Lalong-lalo po yung tinatawag daw pong bulaang propeta o mano na hindi pa nanalo sa kanyang distrito sa 6th District ng Maynila. At ito rin pong si Ortega, mga kababayan, ng La Union. Hindi po ba? Lahat na lang po ginagawa po nila, mga kababayan. Hindi po ba? Pati ang bank account ni BP Sara ay sisilipin daw nila. Samantalang ang pera na nawala sa taong bayan na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na meron pa rin silang insertion na 96 o 90 plus billion, kulang 100 billion, naisingit na naman nila at pinirmahan ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ayon niya kila Atty. Guanzon, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Guanzon, totoo po yun. At nung kanyang kasama, grabe po ang ginawa ng mga tao na ito pagdating po sa issue ng korupsyon. Nakakasakit ng dibdib. Napakaraming pera ng Pilipino. Umuutang pa. Imbis na umuunlad ang ating bansa. Pero ang nangyayari po mga kababayan, sila lang po ang nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Sila lang po ang umuunlad, ang lahi nila umuunlad. Pero ang mga taxpayer, patuloy na naghihirap at binabaon nila sa utang. Pero dadaanin lang po tayo sa mga salita sa media na akala mo sila'y walang ninakaw at hindi sila ang mga magnanakaw. Umano. Kaya nga po tayo mga kababayan, inip na po tayo na makabalik. Minamadali na nga natin ang mga araw para po ang panahon ay bumilis at nang tayo po'y makagante at makakuha tayo ng katarungan sa mga pinagagawa po nilang kahayupan at pagnanakaw sa ating bayan. Hindi po ba? Dahil wala po tayong aasahan eh. Mga kabayan, wala po tayong aasahan sagat sa mga tagapagtanggol po ng ating bayan. Wala po silang pakialam sa korupsyon. Ngayon lang po ako nakakita sa panahon ngayon. Dahil nakita naman po natin nung panahon ni Erap. Mga kababayan, issue lang ng wetting ng korupsyon daw, sabi nila. Tinanggal nila sa kapangyarihan si Erap. Issue ng wetting daw, korupsyon. Pero ngayon, trilyon-trilyon, daan-daang bilyon, may issue pa sa ginto. Tapos gumawa pa sila ng Maharlika Investment Fund. Issue sa PhilHealth, sa PDIC,
GSIS, SSS, at issue pa rin sa budgeting ng GAA. Hindi po ba? At pagtataksil sa bayan na ipatapon mo isang Pilipino at dating Pangulo ng walang due process, mga kababayan, at hindi niya po natamo ang kanyang Bill of Rights. Hindi po ba? Pero tahimik po ang ating pong sandatahan lakas dyan. Diyan ka magtataka. Gamit na gamit po talaga yata ang pera ni Juan de la Cruz. Pati ang ICC ay nakinabang yata dito. Lahat po yata talaga ay nakinabang. Halos lahat sila. Lahat po kasi ngayon ay corrupt sa ating bansa umano. Hindi po ba? Kaya nga nanggigigil ito eh. Dahil pag nakabalik ang mga Duterte, dahil mismo ang Vice President ay nagsalita na, hindi po pwedeng walang managot. Hindi po ba? Kaya doble kayod na po ang mga hayop na ito. Hindi po lulubay ito. Doble kayod po ito, mga tambay. Di ba? Kumbaga sa gumagawa ng bahay, mga kabayan, 24/7 na po ang ginagawa nilang pagpapabagsak at paninira sa Vice President. Dahil po umiiksi na po ang panahon nila. 1 taon na lang po kasi mahigit. Kaya po ito pong mga salot at mga demonyo umano sa ating bansa, lalo-lalo sa pagnanakaw at sa kaswapangan sa kapangyarihan. 27 na po yan. 24/7 na po ang gagawing trabaho niyan at gamit pa po ang mainstream media umano. At ganun din po ang mga trolls nila sa social media. 24/7 na po ang gagawing paninira niyan at pagpapabagsak sa mga Duterte. Kaya nga lang mga kabayan, mas makapangyarihan po ang panalangin ng mabubuting tao kaysa po sa masasamang tao. Mas makapangyarihan po. Kahit po tayo ay hindi sinasamahan ng mga men in uniform, mga generals natin, hindi naman lahat po ng men in uniforms natin nasa kabila at ang sinusuportahan ay masama. Yung iba'y wala lang magawa, mga kababayan. Pero darating naman po ang panahon na ang kabutihan ay lagi pong yan nagtatagumpay. Hindi po kailanman magtatagumpay ang kasamaan, lalong-lalo po kung yan ay panghabang buhay. Dahil ang mga Pilipino po ay gising. Gising na po ang mga Pilipino, mga kababayan. Yung galit ng mga Pilipino, darating po yan. Dahil ngayon po ay walang magawa ang mga Pilipino dahil ayaw kampihan ng sinasabi ng puwersa ng napakadali gumawa ng solusyon. Kamukha ng ginawa nila kay Erap. Kung nangyari lang po sa panahon ni Erap na ang mga militar at ang mga men in uniform ay meron pang pagmamahal sa bayan, mga kabayan, may mga prinsipyo pa sila at talagang naglilingkod sila sa taong bayan, sa tingin nyo, tatagal pa sa posisyon na nakaupo ngayon? May issue pa ng pulburon? Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kabayan, halos lahat po ngayon ay silaw sa pera o mano. Lahat po kasi sila ay may issue pagdating sa pera. Pati nga ang PSG, di ba? Ang Philippine Coast Guard, pambili ng barko, hinahanap. Hindi yata naibili. Ang AAP may issue rin po ng 15 billion o mano. Marami rin yatang anomalya sa loob. Hindi kaya? Kaya tayo po mga kabayan ay tiis-tiis lang po at syempre po yung panalangin ang napaka-importante para po hindi magtagumpay ang masasamang tao at ang tinatawag na mga bulaang propeta. Mga kababayan, nagaan yung tupa pero po ang sa loob ay isang maitim na kambing at kabayo at maitim na aso. Mga kababayan, ang dala-dala pala ay santong kabayo. Hindi po ba? At yung sinasabing isa pa, yung banal na aso at santong kabayo. Nagpapakabanal na aso. Hindi po ba mga kababayan? Tayo po ay manalangin. Siyempre po, tuloy-tuloy lang po na panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte at ang Vice President at ganoon din po ang dating Pangulo na maingatan po sa kapahamakan. Dahil po sila po ay hindi lulubay na hindi nila mapabagsak ang Vice President. Isama po natin sa ating mga dalangin na maingatan po sila. At ganoon din po ang ating buong sambahayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo.
Maraming salamat po sa mga dasal niyo po mga kababayan. At thank you po sa mga nagusto po ng inyong ang mga nagusto po sa inyong lingkod, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo sa mga nakagusto. At thank you rin po sa mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo palagi, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. God bless po sa atin lahat. Tiis lang po tayo. Bye-bye.